Gawin nating simple ang batas so we can do justice. Welcome to Easy Law Online. Ako si Attorney Chato Olivas. Ito ay part 4 ng ating video series on child discipline. Kung gusto mong mapanood ang parts 1, 2, and 3, nilagay ko sa description box ang mga link. Meron din akong ebook tungkol dito at nasa description box din ang link. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang difference between child discipline and child punishment. Discipline versus punishment, it involves shifting or changing your mindset. Ang pinakamalaking pagbabago sa pagiging effective na magulang ay hindi nanggagaling sa techniques na ginagamit natin, kundi sa ating mindset tungkol sa disiplina. Maraming magulang ang hindi alam na ang punishment at discipline ay may malaking pagkakaiba sa goals, methods, and results. So ano yung mga differences nito? Pagdating sa goals, ang goal ng punishment ay retribution, pananakit, pagganti. Samantalang ang goal ng discipline ay education or pagtuturo ng tama. Pagdating sa focus, ang punishment ay nakafocus sa past, ano ang maling ginawa ng bata. Pero ang discipline ay nakafocus sa future, paano gagawin ang tama. Pagdating sa emotion, ang punishment ay based on fear or takot, samantalang ang discipline ay based on love or pagmamahal. And pagdating sa result, ang punishment, the child feels unworthy. Samantalang pagdating sa discipline, alam ng bata na siya ay ginagabayan. And pagdating sa connection or relationship, ang punishment ay sumisira ng relationship, samantalang ang discipline ay bumubuo ng relationship. So pag-usapan natin ang mindset shift. Para maging discipline-based ang ating approach, dapat nating baguhin ang ating goal. Mula sa parurusahan kita para matuto ka sa pamamagitan ng pananakit, patungo sa tuturuan kita ng tamang paraan para hindi mo na ito ulitin, para hindi mo na ulitin ang mali. Kapag ang mindset natin ay punishment, mas mataas ang chance na lumampas sa moderate discipline at lumabag sa RA 7610 or Anti-Child Abuse Law. Ang punishment ay madalas nagmumula sa galit ng magulang habang ang disiplina ay nagmumula sa pagmamahal at layuning turuan ang bata. Napaka-dangerous na mamalo ng bata kapag ikaw ay galit dahil baka hindi mo na makontrol kung anong gagawin mo. Kaya dapat maging mahinahon ka muna para maging malinaw kung anong gagawin mo patungo sa pagbabago ng bata. Sa konteksto ng pananampalataya or faith, ang disiplina ng Diyos sa atin ay hindi nanggagaling sa pagnanais na saktan tayo, kundi sa pagnanais na ituwid tayo. Ayon sa Proverbs chapter 3 verse 12, the Lord disciplines those He loves as a father the son He delights in. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Ang disiplina ay tanda ng pagmamahal at pag-aalala sa kinabukasan ng bata, hindi paraan para ilabas ang ating galit. Dito nagtatapos ang video number 4. Magkita tayo sa video number 5 kung saan natin pag-uusapan ang iba't ibang klase ng disiplina na epektibo. Remember, wherever you go, always do justice. Micah chapter 6 verse 8.